taong biyaya. Salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria, ang siyang gabay namit lugod, lalaganap alab ng iyong misyon. Daang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. Magdaang taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. Magdaang taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Naririto handa kami,
ay nabuhay na maguli na gaya ng kanyang sinabi. Alleluia! Ipanalangin mo kami sa Diyos. Alleluia! Matuwa ka at magalak, O Birheng Maria. Alleluia! Sapagkat tunay na muling nabuhay ang Panginoon. Alleluia! Manalangin tayo. O Diyos, na sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak na si Jesucristo Panginoon namin, ay nilarapat mong paligayahin ang mundo. Hinihiling namin sa iyo na alang-alang sa Birheng Maria na kanyang ina, ay makamtan namin ang kaligayahan sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni Jesucristo Panginoon namin. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Kapara ng unang-una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo ngayon ay nasa ika-anim na linggo ng muling pagkabuhay. Ang mamumuno sa ating banal na misa ay si Reverend Father Rene Paglinawan OAR. Magsitayo ang lahat. Sing a new song unto the Lord, let your song be sung from mountains high. Sing a new song unto the Lord, singing hallelujah. Shout with gladness, dance for joy, oh come before the Lord, and play for him on glad tambourines, and let your trumpets sound. Sing a new song unto the Lord, let your song be sung from mountains high. Sing a new song unto the Lord, singing hallelujah. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Malapit nang tapusin ni Jesus ang misyong ipinagkatiwala sa kanya ng Ama. Sa nalalapit na pagbalik niya sa Ama, sinasabi niya sa mga alagad na dumating na rin ang kanilang takdang panahon. Kailangang maging mga saksi sila ng kanyang pag-ibig, humayo sa daigdig at mamunga ng masagana. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang kayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaligtasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri kang itinagdaran, siya sa
ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nagulog sa ngalan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Jesu Kristo, kasama ng Espiritu, sa lahat ng Ama. Amen. 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 manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong sa masasayang araw na ito ng aming pagdiriwang sa pagkabuhay ni Kristo, kami makaganap ng pagdiriwang na wagas upang ang aming ginugunita ay lagi naming matupad sa gawa sa pamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Taliwas sa lumang paniniwala ng mga Hudyo na sila lamang ang maliligtas, pinagkalooban ng Espiritu Santo ang mga hintil ng biyaya ng kaligtasan. Tinanggap ni Pedro ang katotohanan ito at hindi siya nagdalawang isip na binyagan ang mga hintil. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Sinalubong ni Cornelio si Pedro at nagpatira pa sa harapan nito at sumamba. Ngunit sinabi ni Pedro, "Tumindig kayo, ako'y tao rin tulad ninyo. Ngayon ko lubusang natanto na walang itinatangi ang Diyos. Nalulugod siya sa sinumang may takot sa Kanya at gumagawa ng matuwid kahit saang bansa." Nagsasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa mga nakikinig ng salita. Namangha ang mga mananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro, sapagkat ang mga ito ay pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Narinig nila ang mga hintil na nagsasalita sa iba't ibang wika at nagpupuri sa Diyos. Kaya't sinabi ni Pedro, tulad natin, sila'y pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Sino pa ang makahahadlang na binyagan sila sa tubig? At inuutos niyang binyagan sila sa pangalan ni Hesu Kristo. Pagkatapos, hiniling nila kay Pedro na manatili roon ng ilang araw. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Umawit ng bagong awit at sa puon ay ialay, pagkat yaong ginawa niya ay kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangat na tagumpay. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Ang tagumpay niyang ito'y siya na rin ang naghayag sa harap ng mga bansay na hayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yaong lahat sa daigdig. Ang poon ay bunggalak na purihin sa pag-awit. Panginoong nagliligtas sa tanang bansay na hayag. Sinusupil ng pag-ibig ang pagkamakasarili, puot, mga masamang palagay sa kapwa, sapagkat hindi lamang nagmumula sa puso ng tao ang pag-ibig,
kundi sa Diyos rin na siyang unang umibig sa sangkatauhan. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig. Ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang subuin niya ang kanyang buktong na anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at sinugo ang kanyang anak upang maging handog sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang sa akin nagmamahal, tutupad sa aking aral, ama't ako'y mananahan. Hallelujah, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kaniyang mga alagad, "Kung paano iniibig ako ng Ama, gayon din naman iniibig ko kayo. Manatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kaniyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang makahati kayo sa kagalakan ko at malubos ang inyong kagalakan. Ito ang aking utos. Mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kaniyang Panginoon. Sa halip, inaari ko kayong mga kaibigan sapagkat sinabi ko sa inyo ang lahat ng narinig ko sa aking Ama. Hindi kayo ang pumili sa akin, ako ang pumili at humirang sa inyo, upang kayo'y humayo at mamunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, ang anumang hingin niyo sa Ama sa aking pangalan ay ipagkakaloob sa inyo. Ito ang iniutos ko sa inyo, mag-ibigan kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat. Si Jesus nung siya ay tinanong ng isang Pariseo kung ano ang pinakamahigit na batas, sinabi niya, hindi isa, kundi dalawa.
umibig sa Diyos at umibig sa kapwa. Noong panahon iyon, hinango niya galing sa kasulatan ang mga utos na ito. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Ngayon, sa mga araw ng Ebanghelyo na naririnig natin, ito ang last speech ng Panginoon sa huling hapunan na kung siya ay nagbigay ng mga huling instruction at dito sinabi niya, ito ang utos ko sa inyo, mag-ibigan kayo gaya ng pag-ibig ko sa inyo. So, kung tinatanong, utos, ano bang utos? Pag-ibig. Noon pa lamang, sinabi na ni Jesus. Ngayon, sa last farewell speech niya, sinasabing utos niya ay pag-ibig. Magtatanong tayo, pwede bang iutos ang pag-ibig? Di ba ang pag-ibig ay dapat kusa na lumalabas sa puso? Ang Diyos ay kusang umiibig at dahil sa Kanyang kasaganaan, tayo ay nakikibahagi. Pero tayo mga tao, hindi tayo perfecto. Tayo ay makasalanan. Tayo ay makasarili. Kaya kailangan iutos ang pag-ibig. Kaya ito ang unang, sabihin natin, pagkakamali natin na isipin na ang pag-ibig ay unang-una karamdaman lamang, damdamin lamang, feeling lamang. At sa mga araw na ito, palagi nating naririnig sa ating mga social media, sa ating telepono, sa ating mga laptop, sa mga TV, love you, niibig kita, mahal kita. Hindi ganoon ang kadali ang pag-ibig. Sapagkat kung ang isang ina ay mahal na mahal ang sanggol dahil kanyang pinaghirapan, nasa kanyang sinapupunan ng 9 na buwan, kanyang pinapakain at napaka-cute ng anak, napakagandang tumawa, pareho ng mukha niya. Madaling ibigin pag ang isang sanggol ay ganoon ka-cute. Pero pag lumaki na ito at naging pasaway, isang teenager, isang young adult na maraming bisyo, nalululon sa bisyo, hindi na umuwi, gumagawa ng mga krimen, madali pa bang mahalin ng isang ina yon? By the way, Happy Mother's Day. Kaya tumpak na tumpak ang ating topic ngayon sa pagmamahal. So, hindi man kailangan utusan ang ina na umibig sa anak. Nahihirapan din siya pagdating ng isang anak na mahirap mahalin. At ganoon din sa mga alagad ng Panginoon, mga Kristiyano, tayong mga tao, makasarili, marupok, may kahinaan, maraming mga iniisip, maraming mga suspetsya, maraming mga agenda, kaya nahihirapan tayong magipagkasundo, magipag-ugnay, magmahal sa iba. Kaya kailangan iutos ng Panginoon. So ang unang pangangaral po ay ang pag-ibig ay hindi damdamin. Ay hindi isang damdamin na kusang lumalabas kasi pag nakabatay lang sa damdamin ang pag-ibig. Anong mangyayari pagdating ng araw na wala na yung damdamin? Pag kayo ay nag-aasawa dahil lamang sa damdamin, dahil feel mo, mahal na mahal mo ang iyong asawa. Pagdating ng araw na hindi na kayo nagmamahalan, hindi mo na gusto ang asawa mo, anong gagawin mo?
So hindi lang nakabatay sa damdamin ang tunay na pag-ibig. Kaya kailangan iutos ng Panginoon. At ano ang dalawang bahagi ng pag-utos ng Panginoon? Unang bahagi ay mag-ibigan kayo. So hindi lamang siya nagsabing umibig ka, sapagkat pag sinabing umibig ka, o sige, bahala ka na dyan. Ang sinabi ng Panginoon, mag-ibigan kayo. It's a relationship. It's not something abstract na you love humanity, kundi you love concrete people. And ang mga taong konkreto ay umibig din sa iyo. Mag-ibigan kayo. Pangalawang parte ng utos ng Panginoon ay gaya ng pag-ibig ko. Paano ba umibig ang Panginoon? Pwede ba nating matumbasan, matularan ang intensity, ang quality ng pag-ibig ng Panginoon? Walang taong makagawa noon sa lubos at ganap na pag-ibig ng Panginoon. Pero we can love in His style, sa kanyang estilo, sa kanyang pamaraan. Pwede nating ihandog ang ating buhay. At dito matandaan ko isang talagang heroic example. Nung sa kasagsagan ng Ondoy, Typhoon Ondoy, 2009, September 26. Doon daw sa Quezon City, isang pamilya na lumikas dahil tumataas na ang ilog. Nung nailikas na nila ang kanilang mga pamilya, itong isa sa kanilang mga anak, 18 years old, construction worker, si Toto Magallanes, ay binalikan ang mga kapitbahay. Pabalik-balik na inilikas sa mas mataas na lugar. Nung sa last, meron siyang sinagip na mag-ina. Pagkatapos niya naisagip, nabagsakan siya ng isang pader na konkreto at namatay doon din. Itong sinagip niya, ang kwento ay sila ay umakyat sa bubong ng bahay. Nung gumuho ang kanilang bubong, tapos tinatangay na sila ng tubig, maya-maya merong isang kamay na kumapit sa kanya at sa kanyang anak na sanggol. At ito ay si Toto Magallanes. So nasagip siya. Hindi siya nabuhay kung wala si Toto Magallanes. Pero sa kasamaang palad, namatay din si Toto. Isang heroic death. Ang isang tao na 18 years old pa lamang, nasa panahong iyon ay nagbigay ng kanyang buhay para mailigtas ang kapwa. Pamilya, kaibigan, kapitbahay, siguro hindi naman niya kilala lahat, hindi naman niya kaibigan lahat. Sinagip pa rin niya. Paano siya humantong ng ganoong desisyon? Ito ay hindi isang bagay ng isang araw ay magising kang isang hero. Hindi po, mga kapatid. Ito ay pinagsisikapan. Ito ay bunga ng araw-araw na pamumuhay para sa iba, hindi para sa sarili. At nung dumating ang takdang panahon, siya ay nagbigay in a heroic manner ng kanyang buhay. Marami sa atin ay hindi hinihingan ng magbigay ng buhay ng gaya kay Toto Magallanes. Pero lahat tayo ay iniutusan ng Panginoon upang maglingkod sa kapwa, umibig sa kapwa, lalong-lalo na yung mahirap ibigin. Madali lamang kung masarap ibigin ang isang tao, ang isang sanggol. Mabait, mabuti, mabango, maganda,
Yun, madaling ibigin. Pero paano kung pasaway? Paano kung mabaho? Paano kung puro na lang kailangan at punta sa iyo? Paano kung makulit? Dito kailangan ang utos ng Panginoon. Kaya iniutos sa atin ng Panginoon ang umibig. Pag tayo ay umibig, ito ay dahil tayo ay inibig ng Panginoon. Ang unang batas, ang unang katotohanan ay tayo ay inibig ng Panginoon at sinabihan na humayo upang umibig. Ganoon din sa ating pamilya. Paano ba lalaki ang isang bata? Unang-una, dahil sa pag-ibig ng ina. Ito ang unang katotohanan ng ating buhay. Bago tayo umibig, tayo ay inibig na. At dahil tayo ay inibig ng Panginoon, tayo ay inutusan ng Panginoon na humayo at umibig at magkabunga, at ang ating bunga ay mananatili. Ang ating bunga na mananatili, ito ay nagbibigay ng papuri sa Ama. Your Father is glorified by the fruits you give, the fruits that last. Ito ang sinasabi ng Panginoon. At matularan ba natin, matumbasan ba natin ang pag-ibig ng Panginoon? Hindi natin kaya yon. Pero ang pagsisikap natin araw-araw ay umibig ayon sa pag-ibig ng Panginoon. Ang pag-ibig at ang gusto ay magkaibang bagay. Ang gusto ay at bottom makasarili. Pag sinasabi natin, gusto ko yung damit mo, gusto ko yung buhok mo, gusto ko yung kilay mo, gusto ko yung asal mo. Ibig sabihin, ako ang point of reference. Darating ang araw na hindi ko na gusto ang damit mo, hindi ko na gusto ang asal mo. Bakit ako pa rin ang point of reference? Yon ang gusto. Yon ang like. Hindi tayo inutusan ng Panginoon na maggusto sa iba, kundi umibig sa iba. Hindi lahat ay gusto natin. Merong mga tao na talagang dahil sa kanilang asal, dahil sa kanilang edukasyon, dahil sa kanilang pag-iisip, hindi natin nagugustuhan. Hindi naman tayo, mabuti na lang, hindi tayo inutusan ng Panginoon na magustuhan mo ang lahat ng mga tao. Imposible po yon. Nung sinabi ng Panginoon na ibigin mo, umibig ka gaya ng pag-ibig ko sa iyo. Ibig sabihin, hindi imposible. Ibig sabihin, pwedeng magawa. Ano ang pag-ibig? Ang paghangad ng kabutihan ng iba. Ang paglilingkod sa iba. Pagbigay ng panahon ng sakripisyo sa iba. Ito ay naintindihan masyado ng mga ina. Ang mga ama rin, of course. Hindi lamang ang mga ina, kundi ang mga ama. Ang tunay na pag-ibig ay may sakripisyo. Kaya maraming beses hindi kusang lumalabas sa ating puso. Kaya kailangang iutos ng Panginoon. Dahil iniutos niya, ito ay pwede nating magawa. Sapagkat ang Panginoon ay hindi nag-uutos ng imposible. Ibig sabihin, pag siya ay nag-utos, magawa natin sa tulong ng Kaniyang grasya. Magsitayo ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Virgen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulunok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat.
Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Ama, taglay ang kabaang loob at pagtitiwala tulad ng kay Jesus upang manatili tayong ganap sa Kaniyang pag-ibig. Sabihin natin, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga may katungkulan sa simbahan at pamahalaan, maglingkod nawa sila alinsunod sa pag-ibig ng Diyos upang umiral ang katarungan, kapayapaan at katotohanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga hindi nakaranas ng pagmamahal at mga nasaktan dahil sa karahasan, hilumi nawa ng Panginoon ang mga sugat sa kanilang puso upang maranasan nila ang galak na dulot ng kanyang wagas na pag-ibig. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga pamilya, matutunan nawa nilang umunawa, magpatawad at magbigayan sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga relihiyoso at relihiyosa, maging daluyan nawa sila ng lakas at galak, lalo na para sa mga nagdurusa, dulot ng kahirapan at karahasan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Para sa mga yumao, makapiling nawa nila ang Diyos sa kanyang kaharian sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming mapagmahal, dinggin mo ang aming mga panalangin upang lumago kami sa pag-ibig at maging karapat-dapat na tawaging mga anak mo. Sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat. Lahat ng hawak ko, lahat ng loob ko, lahat ay aking alay sa iyo. Nasa iyo ang lahat ng ito, hindi ko handog sa iyo. Patnubayan mo, paghari ang lahat ayon sa kalooban mo. Magutos ka, Panginoon ko, nagling tatanlima ako. Ipagkaloob mo lang ang pag-ibig mo at lahat kagalingan ko. Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay, upang ang mga
gindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana, Hosana, sa kaligtasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaligtasan. Manatili pong nakatayo ang hindi makakaluhod. Yung hindi po makaluhod, manatili lang pong nakatayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa magitan na iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin na mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapatin kaming lahat na magkasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ng mga apostol, kaysa ni San Jose ng kanyang kabiyak ng puso, kaysa ng mga apostol, kaysa ni San Agustin, San Ezekiel Moreno, Santa Magdalena ng Nagasaki, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo ang lahat. Sa tagubilin ng manakagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga tinatawag sa kanyang higing. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mong lagi sa kanyang lakas bilang bungang masagana ng dulot mong pagliligtas. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan.
Amen. Magsipo muna ang lahat para sa mga paalala. Ang nobena po sa karangalan ng ating patrona, Birhen ng Kapayapaan at Mabuting Paglalakbay ay nagsimula na po noong May 7 at ito po ay hanggang sa May 15. Ang ating kapistahan ay sa darating na May 16 sa ikatlong linggo ng Mayo sa ganap na ikasyam ng umaga at ito po ay pamumunuan ni Bishop Noli Pupo Didi. Bilang bahagi ng pagdiriwang ng ating nalalapit na kapistahan, tayo po ay may programa na tinatawag nating Dalaw Tahanan. Panoorin at pakinggan po natin maigi ang video para sa iba pang mga detalye. Happy anniversary sa buong parokya natin. Mabuhay po tayong lahat. Sa lumang tipan, sa libro ng mga ngaral, atin pong nababasa na ang lahat ng mga bagay dito sa mundo ay may kanya-kanyang panahon. Lahat ng mga bagay ay may kanya-kanyang oras. Sa bagong tipan naman, sa Ebanghelyo ni San Lucas, sinabi doon na dinalaw ni Maria ang kanyang pinsan na si Elizabeth at sabay-sabay silang kumanta ng papuri sa Diyos sa kaitaasan. Pangarap po ng ating parokya noon pa na pagdating ng anibersaryo 2021, ang ating mahal na Birhen, ang ating patrona ay siyang makapagdalaw sa ating mga pamilya ng ating mga tahanan. Ang magkaroon ng imahe ng Santo Niño ay naging debosyon po natin dito sa Tondo. Lahat ng hugis ng Santo Niño ay ating makikita sa mga tahanan. Kasama na riyan ang mga imahe ng mahal na Birhen gaya ng Ina ng Laging Saklolo, Birhen ng Manawag, Birhen ng Fatima at iba pa. Ngayon naman po, ay isang napakalaking pagkakataon natin na magkaroon ng imahe ng ating patrona sa loob at altar ng ating sariling bahay. Ang imahe o larawan na ito ay limited edition 2021 para sa pagdiriwang natin ng 50 taon bilang isang parokya. Para sa ano nga ba ito? Ipagpalagay na lamang natin na may dalawang aspeto o layunin ito. Ang una, ang mahalagang pagdalaw ng patrona sa mga tahanan ng ating mga pamilya sa taong ngayong 2021. Magiging masaya ito, tama ba? Maalala naman nating lahat, taong 1970, dumating si Santo Papa San Pablo VI. Masaya tayo sa kanyang dalaw. Taong 1981, dumating si Santo Papa San Juan Pablo II. Masaya tayo sa kanyang presensya. Taong 2021, para sa dalaw tahanan ng Ina ni Jesus at ina nating lahat, sama-sama at buong puso nating tanggapin ang ating patrona. Ang ikalawa, ito ay isang paraan na makapagdonasyon sa parokya bilang inyong tulong sa mga programa at proyekto sa susunod na mga taon. Malayo ang mararating natin basta nagtutulungan ng lahat dahil sa inyong taus-pusong pagmamahal at suporta. Paano natin gagawin ang programa ng Dalaw Tahanan? Madali lang po. Mayroon kayong pagpipilian na 3 klase. Maliit, malaki at pinakamalaki na larawan. Pag-iipunan po ninyo ang halaga na 300 piso, 500 piso, 1,000 piso na magiging inyong donasyon. Magkakaroon tayo ng registration form. Magsadya lang po sa opisina o kaya sa mga volunteers. Magpalista o irehistro ang inyong pangalan. Dalaw Tahanan 2021, kung kailan dinalaw ng mahal na Birhen ang kanyang pinsan na si Elizabeth,
Ipanalangin natin ang mga biyaya pampamilya sa pagdalaw ng ating mahal na patrona sa ating mga tahanan ngayong 2021 anniversary. Tayo na't magpalista sa programa. Nauna! Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Limang daang taong biyaya. Salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng maraming buhay. Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa karamdaman at kamatayan. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas ng mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay ng iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ang mga nagdurusa, makamtan nawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila. Pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa, malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabanalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na Ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming makahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan, maluwalhati at pinagpalang Birhen. Amen. Mahal na Birhen, mapagpagaling sa may sakit, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami.